Bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao? Kinuha ko po yung outline ni Pastor David Jeremiah, pero hindi ba ko po yung laman? Okay, mahusay. Una po, nade-depress ang tao dahil po sa mga situational reasons. May nangyari kasing nakaka-stress. May nangyari nakaka-trauma. Kaya po siya na-depress. Okay? Tignan po natin yung mga halimbawa. Una, number 1 cause po ng depression ay abuse. Pagdating sa usapang to, na abuso. Una, physical abuse, nasasaktan, sinasaktan. Pwedeng verbal abuse. Hindi nga sinasaktan ng katawan, pero lumaking minumura siya ng nanay niya, nilalait siya ng tatay niya, sinusumbatan siya araw-araw ng mga magulang niya. Nagkaroon siya ng trauma. Naging traumatic sa kanya experience sa depression. Meron din pong tinatawag na sexual abuse. Sa karanasan ko po sa youth ministry, may mga nakasama po tayo na nakaranas ng sexual abuse, bata sila. Sa kapagkakakilala ko po at least 4 po na babae ang nakaranas nito nung kabataan nila. So yun po pinanggagalingan po yun ng depression. Conflict, mga pag-aaway, divorce, ayan, iniwan ng mahal sa buhay, nag-heartbreak, nag-bully, violence, conflict po yun. Ito number 3, syempre po yung mga namatayan. Isang sitwasyon po yan na talaga nagiiwan ng matinding marka ng kalungkutan. Po. Physical illness, nagkasakit. Okay po. May mga ganyan po no, na ang lusog-lusog naman, okay naman sa kalusugan, pero biglang nagkasakit, na-depress. Bakit po? Kasi hindi na nakapag-function ng maayos. Di ba po? Kasi nagtatanong, ano bang ginawa ko? Ba't ako nagkaroon ng gatong sakit? Actually, nung mga time na nade-depress po ko, tingin ako sa YouVersion, Devotional on Depression. Karamihan po sa mga devotional ay sulat ng mga pastor na na-depress kasi nagkasakit sila. Mga chronic diseases. Mga pastor, pero pinayagan ng Diyos magkaroon ng mga sakit na walang gamot. Pwede pong mga depression. Rejection, failure. Kahit sa hirap ng buhay, may mga nade-depress po. At syempre, mga transition, bagong trabaho, kakagraduate lang, walang magawa, di ba? Yung mga kakapanganak lang po, di ba? Transition nila from single, naging mother, di ba? Postpartum depression, ano po? Yung mga nagre-retire, ayan. At marami pang iba. Si Charles Spurgeon po, ang pinanggalingan ng depression niya ay, nung 22 years old po siya, nagpipreach siya sa mga thousands of people. May nagprank. Sumigaw. May sunog! May sunog! Nagtakbuhan yung mga tao. Alam niyo po, 7 ang patay sa service na yun. 27 ang nasugatan ng malala. Sa sobrang shock niya po nung moment na yun, kinailangan siyang alalayan pababa ng stage. Prank lang po yun. Pero sabi po sa mga article, his mind was never the same. Nag-cause po sa kanya yun ng trauma. Na tuwing aakyat siya ng stage, iniisip niya may mangyayaring masama. Parang naisip niya pangaraw po na nagkamali ata siyang nangaral siya dahil sa kanya may namatay. Naging cause yun ng major trauma niya. At the age po ng 33, nagkaroon siya ng maraming mga malalang sakit. Actually, namatay po siya sa sakit. Yun po yung nagpahirap sa kanya. At marami naging kritiko siya na depressed. Hindi ko po alam kung ano po yung mga sitwasyon nyo ngayon, pero alam ko po na may mga sitwasyon talaga na magkukos sa atin ng pain, ng trauma. Next po natin, systematic reasons. Ito lately ko lang po ito na-realize kasi actually meron po tayo sa church, at least 2 na-diagnose na may mental illness po. At meron talaga silang depression. Clinical depression. Ibig sabihin, malalang uri ng depression. Nagpa-check up po talaga yun sa expert. Doon ko naiintindihan na, meron palang systematic reason din ang depression. Kasi ang systematic reason po, nagsasabi, may nangyayari sa biology ng tao, sa katawan ng tao. Yung depression daw po nanggagaling sa brain, nangyayari sa brain. Okay? So, meron pong mga imbalance sa hormones natin, chemical production, sa mga nerve cells natin, etc., na nagkakos ng depression, nagko-contribute sa depression. Ito po, next natin, spiritual reasons. May mga nade-depress kasi nagkakaroon po sila ng struggle o issue sa relationship nila sa Panginoon. Nagkakaroon ng mga faith issues, spiritual life problems. Alam na po natin na ang espiritu po ay hiwalay sa kaluluwa, di ba po? Okay? Yung espiritu po natin, yun po yung inilagay ng Panginoon sa ating katauhan
Yun po yung antenna and connection natin sa Panginoon. Yun po yung kinakausap na Holy Spirit, miniministry ng Holy Spirit, para tayo palakasin bilang anak. Kaya nga po, di ba sabi sa Bible, yung Holy Spirit, siya ang nagpapatunay sa ating spirit na tayo anak ng Diyos. So may spirit po ang tao, at madalas po, pwede rin pala, pag nagka-problema yung spirit mo, yung relationship mo kay Lord, pwede kang mas maging prone sa depression. Tignan po natin yung ilang mga halimbawa. Una po, unbelief kay Jesus. Hindi sumasampalataya kay Jesus. Yung mga hindi po nananampalataya kay Jesus, sila po yung may tendency talaga na ma-depress. Bakit? Sabi po kasi sa John 8:12, si Jesus Christ ang liwanag ng sanlibutan. Pero sabi sa John 3, may mga tao, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Sa halip, iniibig nila ang kadiliman. May mga tao pala nagmamahal sa dilim. At alam po natin, kung nasaan ang kadiliman, ay aminin natin, ang depresyon, maaari ring naroon. Next po natin, 1, 2, 3. Ay, parang mahina. 1, 2, 3. Sins, kasalanan. May mga depression na natitrigger o nag-uugat po sa kasalanan. Una, yung mga maling desisyon, di ba po? Mga maling focus, mga maling karelasyon, di ba? O kaya naman po, yung mga tao sa paligid natin nagkakamali, nagkakasala, tayo ang biktima. Yung mga magulang na inabuso ang kanilang mga anak, nire-reject ang kanilang mga anak. Yung mga anak na iniwan ng kanilang magulang, di ba? Mga ganun po. Kasalanan. Pero alam po natin, ang kasalanan po, sabi sa Isaiah 59:2, ito yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. May mga pagkakataon na feeling natin, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Okay? Next po natin, unconfessed sins. Hindi inaaming kasalanan. Pwede palang mag-cause ng depression ito pag nagtatago tayo ng kasalanan. Si David po, isa sa mga patunay nito. Okay? Siya po ay naalala nyo, nakiapid siya kay Bathsheba, pinapatay niya asawa ng babae para sila magkatuluyan. Tapos nirebuke po siya ng isang propeta, kung naalala ninyo. Tinuwid siya ng isang propeta. Sabi niya po dito, dear, nang hindi ko pa naihahayag ang aking sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan. Makikita po natin, dahil sa unconfessed sins, sa emotional problem siya, umiiyak siya araw at gabi, pati yung katawan niya nang hina na rin. Kaya po, i-evaluate din po natin yung mga sarili natin. Ano po, sugat po kasi sa kaluluwa ang kasalanang hindi inaamin. Hindi po tayo gumagaling at nakakalaya. Kaya may mga nade-depress, kasi may mga kasalanang hindi po inaamin. Next po natin, nanlamig na pag-ibig. Ay, kay Lord, linawin po natin kay Lord. Baka may naalala po kayong lalaki o babae. Kapag po nanlamig tayo sa pagmamahal kay Lord, pwede po tayong ma-depress. Kasi di ba po ang sakit kapag nanlamig na sa'yo yung mahal mo, sabi hindi na kita mahal. Di ba? Ganun po talaga, di ba? Masakit, sakit. Di ba po? So imagine ang sakit ng isang tao, isang Kristiyano na naranasan ng pag-ibig ng Diyos, tapos nanlamig siya, hindi niya na maramdaman ng Panginoon. Hindi na siya kagaya ng dati. Parang nagkakapuwang na sa kanyang puso, hinahanap yun ang kanyang soul. Mas nagiging malungkutin, matatakutin, guilty. Yun po. Next po natin, syempre, ito mas malala, yung tumalikod sa Panginoon. Sa ibang term nila dito, yung mga nag-backslide. May mga nakilala na po akong ganito, may yung backslide na depressed. Kasi yung transition, alam niyo po yun, yung nasanay kayo na anak ka ng Diyos, tapos tumalikod ka sa Kanya, tinalikuran mo yung Diyos mo, yung Panginoon mo, yung Diyos ng pag-asa, yung Diyos ng buhay, yung Diyos na nagpapagaling, yung Diyos na nagmamahal, tinalikuran mo. Kaya sabi nga po dito sa sa 2 Peter, sabi po, ang mga taong nakakilala na kay Jesucristo, sabi po dito, ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Yan. Next po natin, huling-huli po, sa spiritual, rebellion sa Diyos. Siyempre po, awayin mo ba naman ng Diyos, di ba po? Di ba po? So, ang Diyos po, pag sinusuway natin ang sinusuway, sinasadya natin huwag siyang sundin. Yung spirito natin, nagre-rebelde sa banal na spirito, talaga mararanasan po natin yung pagpapalo ng Diyos o pagpaparusa ng Diyos. Kagaya po ng naranasan ng Israel sa Isaias. Nagrebelde sila, pinalungkot nila ang banal na spirito, kinalaban sila ng Panginoon. Huling-huli po sa pwedeng maging dahilan ng depresyon, 1, 2, 3.
Parang napatingin po ba kayo sa katabi nyo? Ay! Joke lang yun. Satanic Crystals. Oy, joke lang po yun. Dat wala mag-ingat. Baka mag-trend. Sorry po. Okay. Ang pagiging bardagul ko talaga. Tagaw dapat tagot. Okay. Pwede rin po, ang depression talagang caused by Satan or influenced by Satan. Alam niyo naman po si Satan. Sinasamantala ang trahedya ng buhay natin, ang lukot ng buhay natin, ang kahinaan natin. Ano po yan? Sabi nga sa 1 Peter 5:8, para siyang layon. Naghihintay siya ng malalapa niya, masisila niya. Magtatanim talaga yan sa puso natin, sa isip natin, ng mga masasama hanggat may pagkakataon siya. Di ba po? Kagaya na lang po, tignan natin yung nature niya. Ha? Una siya po inanunukso. Di ba? Magalit ka sa kanya. Sinabihan ka niya nung ganun, tama ba yun? Huwag mo na siyang pupuntahan. Ganun, di ba? Parang natural lang. Ano? Deceiver, accuser, sa mga nade-depress po ilan sa mga sinasabi nila. Kasi pakiramdam ko, ang Diyos, sinumpa na ako, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Wala na akong pag-asa, sobrang laki ng pagkakamali ko. Ay, tinanim na po yan ni Satan. Kasi ang sabi ni Satan, mga akusa siya yun, inaakusahan ka niya. Na makasalanan ka, hindi ka na magbabago, ganyan ang buhay mo. Diba? Next po natin, si Satan po ay, ayan, magnanakaw, pumapatay, destroyer, murderer, father of lies. Kalain mo nga. Halatang hindi gagawa ng tama, di ba po? Halatang magkakasalagatan ng depression, ng pagkasira ng kaluluwa ng tao, no? Sabi po sa John 44, sabi po sa John, noon pa may mamamatay tao na raw po ang Diyos. Ang Diyos ng sanlibutan na si Satan. Siya po ay mamamatay tao. Inaagaw niya. Sabi, siya po yung magnanakaw. Sabi sa John 10:10 ni Jesus Christ, napunta ako dito para bigyan kayo ng buhay. Pero si Satan, siya ay nandito to kill, to steal, to destroy. Kaya inaagaw niya po yung joy sa puso ng tao. Inaagaw niya po yung purpose ng tao. Inaagaw niya yung focus ng tao sa tama. Ginugulo niya ang isip, ang puso, ang pwedeng resulta na de-depress yung tao. Tinataniman kasi ni Satan ng takot, pagdududa at iba pa. Ito po, hindi ko alam kung familiar po kayo dito, pero si Satan, may kakayahan po siyang magbigay ng sakit at karamdaman. Halimbawa po doon ay, ito po, sige laktawan na natin din. Halimbawa na lang po si Job. Di ba po? Si Job, si Satan talaga nagpaalam kay God. Pwede ba natin, susubukin natin to kasi kaya lang naman yan mabait. Kasi ang bait mo sa kanya eh. Paano pag tinanggal mo sa kanya lahat? Bigyan mo lang ako ng permiso, susubukin ko to. Pinayagan ng Diyos. Kaya nawala sa kanyang lahat. Nagkasakit pa siya. So maaari pong may sakit na dulot ni Satanas. Yun ang mga tinatawag na na-o-oppress. Naku, may ganyan po tayo ditong mga kabataan. Pag mag-church, medyo natatrauma na siya mag-church kasi sa church, lagi siya nakakaranas ng physical na sakit. Sumasakit ang ulo niya, sumasakit ang kung ano-ano, nagsusuka siya. Kaya nag-struggle na po siya magpunta ng church. Maintindihan naman po natin eh. Kasi hindi madali yun eh. Pinapayagan ng Diyos. Pero si Job, pinayagan ng Diyos na masubok ni Satanas. Pero di ba po nagtagumpay? So pwede rin po tayo magtagumpay.